Tuturo ko nga pala sa inyo kung paano kami magluto ng napakasarap na ube dito sa may amin. Bali bumili lang pala kami ng 11 kilos na ube nung napadaan ng kapatid ko sa may probinsya ng Aurora. Medyo mababa kasi ang benta nila doon kaya doon na lang siya bumili. Bali nililinisan ko nga pala dito yung ube. Bali tinatanggal ko yung lupa na nakadikit sa kanya. At medyo naambon pa nga sa mga oras na to makagri. At pagkatapos ko nga linisan ay pinakuluan ko na to sa may kalderong malaki. Ginagawa ko to para madali siyang tanggalan ng balat. At nung lumambot na nga ay tinanggalan ko na ng balat. Hindi ko na pala na-video yung part na yun, Mang Kagri. Nakalimutan ko kasi. Pagkatapos nga tanggalan ng balat ay pinagiling na ng pamangking ko sa may bayan. At after nga niya ipagiling ay tinimplahan ko na ito. Bali naglagay nga pala ako ng 11 piraso na Alaska Condensed at 3 pirasong Alaska Evap. Pwede ka rin gumamit ng ibang brand ng gatas. Pero para sa akin, sarap talaga kapag ka Alaska ang gamit mo. Alaska? Baka naman. Bali gumawa lang pala ako ng kalan na di uli dito sa may harap ng bahay namin. Uling din pala ang gamit namin sa pagluluto para hindi masyadong mausok. At kapag ka mainit na nga pala yung ube, naglalagay na kami ng margarine. Bali nagtira lang pala ako ng 1/4 ng laman ng margarine para may panlagay kami sa may lagayan mamaya pag naluto na. Ginagawa namin yon para hindi dumikit yung ube at para mas mabilis matanggal sa may lagayan kapag ka isa-serve na. Bali haluin lang siya ng haluin hanggang sa maluto yung ube, Mang Kagri. Hindi rin pala biro ang paggawa ng ube. Napakatagal na oras at ang daming proseso ang igugugol mo dito. Hindi rin pwedeng huminto sa paghahalo dahil hindi ito maluluto. At isa pa, magiging tutong ang ube mo. At sa part na to ay dinagdag ko na yung asukal. Bali nagdagdag ako ng 3/4 na asukal sa may 10 kilos na ube. Oo mga kagri, 10 kilos na lang siya. Kasi nawala yung 1 kilo after siyang mabalatan. 3/4 lang yung dinagdag kong asukal kasi ayaw namin na masyadong matamis. Para kapag kakinain mo, ay malalasaan mo yung linamnam ng ubing ginawa mo. Sa part nga na ito ay naglagay na ako ng angkor butter. Naglalagay nga pala kami ng angkor butter sa may ube para mas masarap siya. Nagtataka na ba kayo mga kagri kung bakit ang dami kong nilalagay sa may ube namin? Ganito kasi kami dito sa may Pampanga. Marikado kung kami ay magluto. Lalong-lalo na kung gagamitin namin ito sa panghanda. Bali yan na pala ang last na rekado na nilagay ko. At hahalu-haluin na lang siya hanggang siya'y maluto. Bali sa oras na to ay mahigit 2 oras na namin siyang hinahalo-halo. Sadyang matagal kasi talaga ang pagluluto ng ube. At kung mapapansin nyo ay sumasama na siya sa panghalo namin. Isang indikasyon niya na malapit na siya maluto. At ang konti na lang siya kung titignan sa may kawa. Ganyan kasi kami magluto ng ube. Niluluto namin siya na maigi para mas masarap siyang kainin compared dun sa nabibili sa palengke na sobrang lambot. At isa pa para mas tumagal siya bago masira. Guys, ito nga pala yung ratio ng paggamit namin ng gatas. Sa bawat 1 kilo ng ube ay gagamit ka ng 1 gatas. For example, kung gagawa ka ng 5 kilong ube, ang gatas na gagamitin mo doon ay 5. Pwede mong gawin 3 condensed at 2 evap. At mag-a-add ka na lang ng asukal depende sa panlasa mo. Sa part naman namin, ay gumamit kami ng mas maraming condensed dahil ayaw namin gumamit ng maraming asukal. At naluto na nga pala dito yung ube natin. Nilalagay na ng ate ko sa may lagayan. Bali na puno lang natin yung 23 na lagayan